Kinamuta. Pak. Sabay-sabay na tayong magkape. Hi everyone! Welcome! Ang ulam natin today ay adobong baboy. Parang humba na din. At ang aking vegetables na galing sa aking garden. Amen! Kain po tayo. But, syempre, kinamuta. Pak. Look, kalami. Kumusta ang araw ninyo dyan? Ako hindi pa nakapagkape. Kaya, sabay-sabay na tayong magkape. Sarap. Ang sarap ng bagong harvest na talbos ng kamote. At saka, kanang kangkong. Grabe, fresh na fresh. Ang tamis. Kalama.
Ka-perfect sa itong pagkain eh. Fresh kayo ang vegetables. Ni-complement sa adobong baboy talaga. Kagabi ko pa ito niluto yung adobong baboy. Pero di din ako kumain. Kasi hinintay ko sa umaga. Ngayon is, 10:30 a.m. So, magandang fasting. Pero yung anak ko, pinakain ko na ng ganito. Naubos naman. Kain ko siya ng mga about 8:30 na lang. Mapa-adobong baboy, mapa-adobong manok. Perfect. Ano naman? Alam nyo guys, napakagandang kainin ang cucumber din. Maganda sa katawan. Ang daming ibon na may lipad.
Perfect. Kahapon, napakalakas ng ulan dito. Grabe. Saka nag-thunderstorm. Kumusta na kaya dyan sa atin sa Pilipinas? Sana nga ay umulan today, ano? Mm. Mag-prepare muna tayo ng coffee para sabay-sabay din tayong mag-coffee. Sabi ko kasi, magkape na lang ako right after ng kain. Kasi alam ko na gutom ako kasi 18 hours fasting. Hindi pala 18. Less than 18 lang pala. 18 lang pala. Pero okay na din. Kasi gusto ko yung feeling ng nagpa-fast talaga. Anyway, gawa tayo ng coffee. Let's go! Hi guys! Shout out! Shout out kay, grabe naman ng mga user. User HQ1KH2KE. So, at lang, yummy! Shout out sa'yo to Rain Iramos. Hello, shout out to Elites Mats. Shout out to Daliting Kongko, kape-kape. Oh, wow. Kain muna tayo ng pulburon. Ay, sarap nito talaga. Ay, Diyos ko po, sino po may-ari nito sa Pilipinas? Pero ang ganda din ng packaging niya, parang very social ba? Ayan. Kasi, mas masarap siya sa totoo lang kaysa Goldilocks kasi ang Goldilocks ay matamis. Ito naman, hindi siya masyadong matamis. Sino kayong may-ari nito, no? Kasi Goldilocks lang yung alam ko kasi feeling ko, hindi ko alam kung nung time na andun pa ako sa Pilipinas na lagi, hindi ko alam kung nag-exist na ba ito or hindi pa. Pero ang alam ko lang talaga is pulburon ng Goldilocks kasi yun naman ang very, very sikat sa atin. So anyway, ayan, House of Pulveron, HOP, or ano to, Hope or Hope. Ganyan. Wala namang E. So, shout out sa inyo that really, you did a good job. Ayan, napakasarap ng inyong pulburon. Kasi, naalala ko nung kabataan ko, mahilig akong gumawa ng pulburon kasi mahilig akong gumawa ng mga tamarind, candies. Kasi binibenta ko sa mga kapitbahay or sa school. Kaya, ito talaga. Nung time na yun, mahilig pa naman ako sa matamis. Pero habang ikay tumatanda, syempre bawal, hindi maganda ang matamis. Pero nagiging very conscious ako sa self, or let's say parang I really took care of myself at the age of, siguro masasabi na natin na very, very talaga, age 27. Yan. So, yun ang feeling ko, super fit ako. And then, kahit even pa, yung maliit pa din naman ako, mahilig din naman ako talaga sa mga sports, ganyan.
Pero sa pagkain, hindi ko naman alam, di ba, pag bata tayo, hindi natin alam kung ano yung healthy. Kasi ang gusto lang naman natin is talaga yung kung anong masarap sa bibig natin. But as you grow older, parang iniingatan mo na talaga yung sarili mo. So, if I could still remember, I think I was 27 when I really, really took good care of myself. I was very, very fit. And gano'n naman talaga. Kasi, nung nag-30s, sa mga 30s na, nagpa-check up ako, yung health ko ay very, very superb. So, gano'n na naman daw talaga, pag nasa 20s ka, kung ano yung ginagawa mo sa katawan mo, kung anong alaga sa katawan mo nung ikay 20s pa, doon mo na yan makikita ang result sa 30s. So, kung anong ginagawa mo sa 30s mo, makikita mo yung result sa 40s. Pag sa 40s ka, makikita mo yung result sa 50s. So, ganun talaga yon. And, mas maganda kung mas maaga very healthy lifestyle din. But, hindi naman yung super talaga na hindi ka na kumakain ng masasarap, no? Na hindi mo na natitikman yung iba. Hindi naman maganda yon. Kasi nade-deprive yung sarili mo. Okay lang kumain, pero balance lang. So, ayan, shout out. Bakit napunta tayo doon, ano? Kaya sabi ko talaga ito, napakasarap talaga, sobra. Yung kaibigan ko, pag pumunta dito, nagdadala siya lagi ng ganito, hindi Goldilocks ang ginala niya. Ito lang. Tapos nakakain ko 6, pero ngayon, 1 lang. Kasi, balance. Kasi yesterday, I was a very good girl. Dahil, konti lang yung kinain ko. Tapos, yung kain ko pa is hanggang 1 p.m. lang. So, ngayon na naman ako kumain ulit. So, ayan, 11 a.m. na. Anyway, ito na yung kape natin. Uy, shout out kay Elites Mats, Miro Hong Kong, Nico Cloris Official. Shout out po. Ngayon sa mga user. Naku, ang hirap dito mga user. Walang pangalan. And then, shout out na naman tayo dito sa isang vlog ko. Of course, naliting ko again. Ma'am Mercedes Luz, napakabait. Grabe talaga. Elites Mas, as always. Lilibet Salido. Shout out po. Ann Herona, of course. Mertis Brenda Dos Santos, Kabitong TV, Lia Sultan. Hello, madam. Buti di ka tuwa sa mukbang kain lagi. Kasi, siguro hindi ako tumataba dahil talagang, parang kung ikaw sa sarili mo, alam mo kung paano siya i-balance, di ba? Like for example, kakain ka ng bongga ngayon. Bukas naman, huwag kang kumain ng kasi hindi ka naman mamatay kahit hindi ka kumain nga the next day. So, pagkakain ka ng marami ngayon, bukas hindi ka kakain, walang mangyayari sa iyo kapag walang masamang mangyayari sa iyo pag hindi ka kakain bukas. So, huwag kayong mag-alala pag hindi kayo kumain the next day. At today ay bonggahan yung kain niyo para yung brain niyo ba maanuhan na ayan ako parang nakain ko na lahat kung ano yung gusto ko today. So, bukas naman ay mag-cut ka. Ganun ang ginagawa ko. And then, yun. Tessie Deloria, shout out. Lavena Sayaman, shout out po. Tapos si Fry na. Yes, pwede pala yun. Papakuluan tilapia tapos i-fry na. Yes, pwede po. Kasi ang nangyayari po kasi, pag pinapakuluan mo yung tilapia, hindi naman yung pakulong-pakulo na sobrang daming tubig, parang isi-steam mo siya na may konting tubig na magbo-boil doon ng 10 to, depende sa'yo, 10 minutes or 15 minutes. And then, maluluto na yung nasa loob. So, ang gagawin mo, right after mo siyang pakuluin, ayan, ilagay mo siya sa plato, anuhin mo muna na siya baka ng ma-dry, and then, let it cool down for a while, and then, maglagay ka lang ng kunting-kunting mantika talaga. So, this is the best part about kung i-boil or pakuluan mo yung isda, tilapia or steam mo. Dahil pag nagpa-fry ka na, hindi mo na kailangan ng bonggang-bonggang mantika. Hindi mo na kailangan sobrang daming mantika na gagamitin. So, pag ganyan mo, naka-crunchy na yan siya kasi mo kaagad yung fire. Lakasan mo kaagad para yung sa labas ng tilapia is crunchy.
So, ganun ang technique doon. So, hindi mo na kailangan ng maraming mantika at mas healthier siya kasi hindi siya nalulubog sa mantika. Kasi most of the time, yung mantika ay nasipsip doon sa ilalim ng isda. So, that makes the tilapia very unhealthy kasi nandoon na nakatago yung mga oil. So, ayan na, here on again. I am May. Shoutout sa inyo. Maraming salamat. Chika-chika tayo next time. Bye, guys!